usapang pinansyal or consciousness ng pera. So, lagi nyo isipin, ang pera ay hindi masama, hindi rin mabuti. Neutral lang talaga siya. Actually, lahat ng bagay dito is neutral lang naman talaga eh. Kahit naman ikaw eh, yung emosyon mo lang talaga nag-fluctuate. Tsaka yung judgment mo base sa perception mo kung good or bad. Di ba nga, subjective nga yung reality. So, may dalawang tao is iba-iba ang perception sa mga nangyayari or sa bagay. So, kumari, pera, may isang tao, yung perception niya doon, masama. Yung isang tao naman, mabuti. Pero, ang totoo, neutral lang naman talaga lahat. So, ayun, pag-usapan natin tong consciousness ng pera. So, ito siya, ang financial ceiling. Ito maraming idea tungkol sa pera ang galing sa psychology, behavior, at kapaligiran. Pero mahalagang paghiwalayin ang mga bagay na suportado ng research at ang paniniwalang spiritual o metaphysical. Pero mas naniniwala ako sa metaphysical kasi yung kalooban yan eh. Kasi yung kalooban kasi, yan talaga magdidikta ng lahat eh. Kung anong mangyayari talaga sa kapalaran mo. Para talaga siyang, pag hindi mo na-control yung kalooban mo, ibig sabihin, self-control, di ba? Self lang naman talaga makokontrol mo. Pag hindi mo siya na-control is, hindi mo talaga ma-experience yung mga gusto mo. Kailangan nga in alignment, di ba? Kasi, di ba, pag nakuha mo yung pera, wala ka dapat mararamdaman. Kasi ikaw na yun, di ba? Sino ba gumagawa ng pera? Di ba, ikaw? So, kung may happiness or sadness ka dahil sa pera, well, hindi ka in alignment. So, kung makuha mo man yung pera dahil masaya ka, mabilis siya mawawala. Kaya nga sinasabi nila, may kapalit yung happiness, which is totoo. Kung ano yung nakuha mong happiness, yun din yung magpapalungkot sa'yo. Kasi nga, kung trinato mo lahat as neutral, wala siyang kapalit. Kasi, hindi ka na move. Mawalan ka ng pera, magkaroon ka, hindi ka na move. Nasa neutral ka pa rin. Kaya yun yung sinasabi ko eh, yung totoong emotion is ano ba yan? Basta nabanggit ko yun sa mga clip ko. Yung pag nakuha, yung nag-iisang emosyon lang. So ito, ang financial ceiling sa isipan. So marami mga tao ganito. Ang financial ceiling ay ang hindi nakikitang limitasyon na nilalagay natin sa sarili natin tungkol sa kung gaano karaming pera ang para sa atin. Halimbawa, lumaki kang narinig na mahirap lang tayo. Yan yun, di ba? Nagiging normal to na hindi ko kaya bilhin yung ganyang bagay dahil mahal siya yung mga ganon. Ayaw ko kumain sa restaurant dahil mahal siya, ganon. Actually, guilty din ako dyan. Minsan ganyan din ako mag-isip dati. Naniniwala kang ang mayaman ay masama o mapagsamantala. Yan din yun, di ba? Naglalagay ka ng judgment ng pera, good or bad. Pakiramdam mo, hindi mo deserve ang malaking kita. Isa to, kaya maraming tao nagsiself-sabotage kasi nga, yung kinagisnan nila, naging comfortable sa kanila. So, pagka nagkaroon sila ng big break, parang, yun nga, nasasaya sila, di ba, natutuwa. Kaya yun yung sinasabi ko na kapag natuwa ka, parang hindi mo talaga siya deserve kasi nabigla ka eh. Ibig sabihin, natuwa ka. Kaya nga, di ba, yung kasabihan, kung ano yung source ng happiness mo, yun din yung source na sadness kapag tinanggal sa'yo. Kapag lumaki ang kita mo, gumagawa ka ng paraan para maubos ito. So marami din ganyan, yung mga instant yaman dahil sa loto. Yung mga walang kamalayan na neutral lang pala lahat. Nakokontrol sila nung desire nila sa kalooban nila, kaya nag-overspending yung mga ganyan, tapos di nila namamalayan, bumabalik na sila sa dati nilang nakagawian. Kaya nga magpapayaman talaga sa iyo yung habits mo talaga. Kasi yung habits mo, hindi mo ma-fake yan, galing yan sa kalooban. So kung anong habits yung nagpayaman sa iyo, i-maintain mo yan hanggang kaduluduluhan. Ito ay tinatawag minsan na money script or subconscious beliefs. Yan nga yun eh. Kapag ang conscious mind mo ay gustong kumita ng 100,000 kada buwan, pero ang subconscious mind mo ay naniniwalang hanggang 20,000 lang ako, kadalasan panalo ang subconscious behavior. Hindi ito magic behavior ito. Habits. Actually, habits nga rin yan sa totoo lang eh. Kasi yan yung nakagisnan mo, tsaka yung mga limiting beliefs na pinasa sa'yo,
And kasama na rin yung environment, yung mga napapakinggan mo parate na ang hirap kumita ng pera. Mayayaman, sila lang yung mayaman, yung mahihirap pa rin. Ang hirap humirap. Yung maraming excuses ba? Alam mo yung mga ganun? So ito, pangalawa, environment at mga taong palaging nakakausap. Malakas ang impluwensya ng social environment. Kung araw-araw mong naririnig, walang pera dyan, scam lahat yan, swerte lang ang mayaman, wag ka nang mangarap. Yung mga ganyan, actually marami to eh. Ngayon pa lang, yung mga kasama mo, maobserbahan mo na yan. Malalaman mo na ito yung mga maririnig mo usually. O kumare, kumain ka na, wala akong pera eh. O, ano yung bumili ka ng cellphone na gusto mo, walang pera. Puro laging ganun. Actually, lagi ko nga naririnig yan eh. Lagi mo yan maririnig eh. Majority ng tao ganyan, nasa scarcity. Although yung iba naman sa kanila may pera pero nagsisinungaling. Pero kahit na, the fact na ginawa mo nagsinungaling ka na wala kang pera, ibig sabihin, yun talaga yung dinidikta ng kalooban mo. Kaya nga ang iaano mo sa tao, malalaman mo talaga karakter ng tao, yung behavior talaga. Kasi hindi makakapagsinungaling. You can't fake subconsciousness. Lalabas talaga sa behavior mo yan. Pati yung pagsasabi mo na walang pera, ganyan. Kasi pag sinabi mo, maraman ako, biglang inutangan mo, sabi ko, hindi ako magpapautang. O sabi mo, mayaman ka. Yun kasi iniiwasan mo, di ba? Na pag sinabing ganun, na uutangan ka or ano. Kaya sinasabi mo na lang na wala akong pera or yung mga ganyan. Sa kabilang banda, kung palagi kang nasa paligid ng mga taong nagnenegosyo, nag-i-invest, gumagawa ng content, nag-aaral ng skills, magiging normal sa utak mo ang pag-usad. Hindi dahil may energy transfer, dahil nagbabago ang standards mo, impormasyon mo, opportunities mo, expectations. Ganito yan, kasi pagka sumasama ka sa mga ganitong mindset din na tao, which is mahirap siya makahanap dahil napakaunti lang ng mga ganito. Kaya nga ikaw talaga yung lalabas ng bahay mo tsaka comfort zone. Ikaw yung maghahanap ng ganito. Hindi yan dadating. Hindi yung manifestation, hindi yan dadating talaga. Ikaw maghahanap ng opportunity. Kaya nga 'di ba, when the student is ready, the master will come. Kasi yung master is hindi yung mga external. Ang master is ikaw. Meaning yung readiness mo at preparation mo. Kasi pag yung mindset mo para lang sa makakabuti, obviously, yung mga makakabuti lang sa'yo at mga opportunity na nakikita mo is yun talaga makikita mo. Kasi pagka, di ba, shinare ko yan, di ba, mag-isip, magsalita, damdamin mo, at ikilos mo para lang sa makakabuti. So, kung focus mo lang talaga makakabuti is makikita mo talaga yung opportunity na tingin mo makakabuti sa'yo. So, ikaw talaga magsisik niyan. Kahit nga yung sinasabi nila manifestation na dumating sa online, kuwari, nakita nila opportunity sa online, ganyan. Well, sino bang nag-open ng internet, nag-research, nag-isip? Diba? Ikaw, diba? Kaya nga walang luck eh. Lahat talaga dito is energy tsaka equal exchange. Hindi ka makakalamang dito sa ganito. Self-image at income. May konsepto na ang income ay madalas sumasabay sa self-image. Kung tingin mo sa sarili mo, beginner, walang alam, hindi deserving, mag-iingat ka sa opportunities. O, totoo to. Kasi ang paglabas talaga sa comfort zone, talagang magpapayaman sa'yo. Di ba sinasabi nila, manifest ka, dadating sa iyo maraming pera, tsaka i-embody mo yung pera. Well, ang embodiment ng pera is ikaw na talaga yon, pero may tinatawag tayo na equal exchange. So, kung employment talaga na paycheck to paycheck, I promise you, hindi ka talaga magkakaroon ng milyones dyan. Kahit magtrabaho ka ng simula 20 ka hanggang 60, lalabas ka talaga sa comfort zone mo. Yung paycheck to paycheck na 25,000 naman, hindi yan. Kahit anong manifest mo dyan na hindi ka dyan. Kailangan lalabas ka sa comfort zone mo. Ikaw magsisik ng opportunity. Kasi nga, ikaw opportunity, di ba? So, ano ba gagawin mo para
makakamkam ka ng mga millions, di ba? Siyempre, magde-develop ka ng skills, yung tingin mo na makakagawa ng millions, di ba? Ano ba yan? Entrepreneur, business, yung nagbi-business ng buy and sell, broker, stocks, online, yung mga ganito, ginagawa ko. Tapos nagbebenta ng mga produkto. Walang employment. Walang employment na 25K na paycheck to paycheck na makaka-receive ka ng 100 million or something or 10 millions na ganyan. Kahit pa mag-manifest ka dyan hanggang 20s mo hanggang 60, wala talaga. Kasi common sense to, di ba? Tingin mo kahit anong ipon mo dyan, kung hindi mo dinedeploy yung pera mo para sa opportunity. Itong realistic. Kunwari, 20K yung pera mo, tapos ininvest mo siya, dineploy mo siya sa ibang opportunity, buy and sell, online selling, realistic pa yon. Kahit nangingi-empleo ka ng paycheck to paycheck, 25. Pero dineploy mo yung pera, yun yung strategic. Yayaman ka talaga, pero yung paycheck to paycheck, 25,000, 20 years old hanggang 60, kahit ipunin mo yun, hindi ka makaka 10 million. Lalo na kung may pamilya at anak ka. Ang mas realistic pa yung sinabi ko, employee ka nga na paycheck to paycheck, pero inipon mo siya, dineploy mo yung pera para sa business, di ba? Pero kung tingin mo, kaya kong matuto, kaya kong magbigay ng value, yan yun, sa'yo talaga manggagaling, ikaw kasi talaga ang source eh. Kaya nga, law of assumption, kasi ikaw yung value. So kung binavalue mo yung sarili mo, magpapagaling ka talaga sa isang field, yung tipong hindi ka mare-replace. Ibig sabihin, wala kang katulad. Kagaya ng ginagawa ko dito, lahat ng sinishare ko, walang katulad. I promise you. Maghanap ka dyan ng mga ibang mga content creator na nagsishare. Wala kang maririnig ng kagaya ng sinishare ko. Kaya conceited ako na ganito magsalita kasi napatunayan ko na yan. Marami na ako tinitingnan dyan na ini-scroll. Wala talaga. Kaya kung matuto, kaya kong magbigay ng value, kaya kong mag-improve. Ito yun, ikaw talaga magsisik talaga ng knowledge, skills, or kung ano pang kagalingan mo. Kaya need mo talaga mag-focus sa sarili para i-develop talaga yung sarili mo sa maximum potential mo. Maximum potential. Kailangan bago ka mamatay, ma-maximize mo yung potential mo. Ito talaga yung para walang regrets, di ba? Mas maraming action ang gagawin mo. At mas maraming action, mas maraming pagkakataong kumita. Alam mo, na-impluwensyahan ako ng mga Caucasian mindset kasi action sila eh. So, maghanap ka dyan ng mga nagmamanifest or kung sino pang nagtuturo ng mga ganito. Walang gumawa ng libro, di ba, na Pilipino? Wala, ako lang, di ba? Kasi ang influence ko, yung action, dahil sa mga Caucasian, di ba nga nag-abroad ako? So, natuklasan ko, yung mga Caucasian talaga, more into action talaga sila. So, natutunan ko na, bawal ka na, yung parang wala kang isang salita. Pag ginawa mo, sinet mo yung standard para sa sarili mo, gagawin mo talaga. So, ito, scarcity mindset versus abundance mindset. Scarcity, laging nasa isip, kulang, ubos, takot, imposible. Resulta, hindi nagte-take ng opportunities. Kasi, ganito kasi yung scarcity. Oo nga, sure, wala kang pera. So, nasa flight or flight na survival mode, di ba? So, subconscious yan. Naghahanap ka ng threat kasi nga para komportable ka. So, mangyayari, lahat ng kilos mo, decision mo sa buhay is playing safe. Hindi ka lalabas sa comfort zone. Kaya nga may law of assumption. Ibig sabihin, kung ano talaga yung gusto mo, napag-desisyonan mo, i-embody mo siya. Yes, kahit na maubos pera mo, i-deploy mo talaga yan para sa mo. Kaya yung mga iba talaga nag-i-invest, di ba? Yung kuwari, bumibili sila ng magandang cellphone, laptop na mabilis. Tapos sabay yung maporma na damit para sa presentation. Tapos yung magsalita ng confidence, dine-develop din nila yan paulit-ulit. Kasi nagsasalita sila sa salamin or kung ano pa man para ma-develop yung social skills nila. Kasi nga, yung confidence nga yun talagang magpapayaman sa iyo eh.
naniniwala ako diyang confidence talaga magpapayaman sa'yo. Kaya nga, need mo mahalin yung sarili mo ng buong buo, yung good side at bad side mo Parang hindi ka mahihiya magsalita ng ganito. Resulta, hindi nagtitake ng opportunities, sobrang takot sa risk, short-term decisions. Yan nga yun, di ba? Ayaw ko mag-invest ng ganito kasi nga, natatakot ako, baka malugi ako. Yung mga ganun, dun pa nga lang nasa scarcity mindset ka na, di ba? Hindi ka nagtitake ng risk. Hindi ka nag-all in, yung parang ganun. Yung mga yumayaman talaga nagtitake ng risk yan na talagang nilalagay nila yung pera nila, oras, tsaka attention at focus para dun sa goal talaga nila. Ito, hindi ibig sabihin mayaman ka na. Ang ibig sabihin may paraan, may matutunan, may ibang opportunity. Ito, abundance. Hindi ibig sabihin mayaman ka na. Ang ibig sabihin may paraan, may matutunan, may ibang opportunity. Mas creative, mas proactive, mas handang mag-invest sa sarili. So yun nga yun, kasi pag nag-focus ka sa sarili mo, kagaya ng sinishare ko na wisdom sa inyo, mag-isip, magsalita, ramdamin at ikilos para lang sa makakabuti. At alisin nyo na yung mga programming, yung lahat-lahat talaga, yung mga religion, tama at mali, kasi duality yan Ang iisipin mo lang talaga, base sa tingin mo na makakabuti. Which is hindi ka bibiguin nito kasi yung tingin mo, intuition yan, di ba? Tingin mo, galing yan sa kalooban mo, which is kay God, di ba? Naranasan mo na yan dahil nag-fail ka dati. So, yan yung past self mo at combination ng future. So, nagmi-meet yan in the middle, which is in the present. So, ang mangyayari niyan, yung intuition mo, iga-guide ka niyan kasi naharap mo na yan, na-experience mo na yan dati from your past mistakes, tsaka yung future opportunity na nakikita mo. Kaya nga sinabi mo, tingin mo. Kaya nga yung past and future nag-i-exist yan talaga sa now Kasi yan yung magbibigay sa'yo ng intuition na, itong strategy na to, gagana talaga to. Which is alam mo talaga na gagana. Ang pera bilang neutral na tool, ito ang mahalagang punto. Ang pera ay neutral. Hindi ito mabuti o masama. Pinapalakas lang nito kung ano ka na. Kaya nga yan, di ba? Dapat neutral ka lang din talaga. So pagka malalaman mo na ikaw nasa neutral, hindi ka na natutuwa or nalulungkot. Kahit ano mangyayari sa'yo, kahit may pera ka or wala. Kasi nga, yung value mo is sa pagiging ikaw or yung pagmamahal mo sa sarili mo, kung gaano mo binavalue sarili mo. So ito kung mabait kang tao, mas marami kang matutulungan. Kung abusado kang tao, mas marami kang maaabuso. Parang kutsilyo, pwedeng pangluto, pwedeng pangsakit. Neutral ang tool. Well, pwede kang maging mabait at maging abusado at the same time. Kasi nga, ang neutrality is nag-i-exist yung both good at bad. So kung kinakailangan, need mo maging good at need mo maging bad. Kaya nga kailangan nasa neutral ka lang. Kung wari, ganito, nakita mo na kailangan mong gumawa ng ganito, which is nilabelan ng lipunan na masama. So maging greedy, 'di ba? Yung mga mayayaman, greedy. Yung greedy na word, mukha siya negative, pero kung titingnan mo, yun talaga yung magpapayaman, 'di ba? Greedy, 'di ba? Yun talaga yung magpapayaman. Nag-label lang tayo na negative, pero yun yung nagpapayaman. Confidence. Arrogante, di ba? Arrogante siya. Makarinig kayo ng ganitong boses, arrogante siya. So, negative siya, di ba? Pero, yun talaga yung magpapayaman. Kaya nga sinasabi sa inyo, mahalin nyo yung sarili nyo, i-integrate nyo yung good side at bad side nyo, kasi yung bad side talaga magpapayaman sa'yo. Which is label lang naman yan, kasi nga subjective reality. Depende sa perspective. So, yung shadow mo talaga magpapayaman sa'yo kasi magte-take ka ng risk, magiging confident ka, magiging selfish ka, makasarili, tapos wala kang pake sa mga tao, sa mga judgment nila kasi ang focus mo lang selfish. Meron nga sa dating na tawag niyan, dark triad di ba? Yung sinasabi nila na narcissist,
Machiavellian, tsaka yung, ano pa yan? Basta yun, Dark Triad. Narcissist, Machiavellian, tsaka yung isa. Nakalimutan ko. Basta yun, yung tatlo na yun. Mostly ng mga tao na may ganong character or personality nandun sa Dark Triad is sila talaga yung yumayaman. Kasi nga, shadow yun shadow nila yun. Money as frequency. Maraming nagtuturo na ang pera ay frequency or vibration. Sa scientific perspective, walang ebidensya na literal na vibration ng pera na umaakit sa bank account mo. Ito kasi ang maling turo ng mga nagma-manifestation Kasi kahit yung mga Western nagtuturo ng ganito, positive ang tingin nila sa pera. Well, neutral ang pera. Neutral talaga yan. Kasi kung tiningnan mo siya as positive, pwede kang, ang magandang turo is mag-isip ka, magsalita, ramdamin mo at kumilos base sa'yo. Ibig sabihin ikaw yung source. So, gagawin mo lang talaga at iisipin mo at magdidesisyon ka para sa makakabuti sa'yo. Pero wala namang pakialam talaga yung money. Kasi neutral nga siya di ba? Actually, wala talagang pakialam yung pera sa'yo, di ba? Kasi ikaw yung kukuha niyan ikaw yung mag-make money, di ba? Hindi naman yung pera Kesyo gusto mo yung pera or hindi, walang pakialam pera sa'yo, di ba? Pero may psychological interpretation na may katotohanan. Kapag ikaw ay confident, discipline, ito yun, mga shadow mo talaga, optimistic, action-oriented, iba ang kilos mo, at iba rin ang reaction ng tao sa iyo. Yun nga yun Actually, yung presence mo pa lang talaga napakabigat pagka na-integrate mo yung sarili mo. Kasi nararamdaman nila yung neutrality, meaning wala kang insecurities. Kaya parang na-attract mo ang opportunities hindi dahil sa mystical frequency kundi dahil sa behavior frequency mo. Actually, kaya nga 'di ba neutrality or yung coherence in alignment yung pinaka-attractive. Kasi nandyan yan sa pagiging totoo mo sa sarili mo or sa pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba nga sa opportunities, endless possibilities. So pag nag-focus ka sa sarili mo is in neutral ka. So endless possibilities. So nandyan yung negative opportunities tsaka positive opportunities. Now, kung mahal mo ang sarili mo, nasa neutral ka, yung makakabuti lang sa'yo, magiging in alignment ka dun sa makakabuti sa'yo. Yes, may negative na label ng lipunan na makakabuti sa'yo, which is iti-take mo pa rin yung risk na yon. Kasi nga, yun yung makakabuti sa'yo na tingin mo, di ba? So, take note, nilabelan ka ng ng lipunan na negative, di ba? Pero, tinake mo yung risk na yon. Dahil yun yung makakabuti sa'yo, yayaman ka talaga kasi yung alignment ka Kaya nga endless possibilities, yan yung hindi sinasabi ng ibang nagmamanifest na yung negative ay nagiging positive at yung positive nagiging negative. So, kalooban at pera, may malalim na punto rito. Kapag ang kalooban mo ay puno ng galit, inggit, bitterness, victim mentality, mahirap gumawa ng tamang financial decision. Kapag puno naman ng pasensya, disiplina, responsibilidad, gratitude, mas malinaw ang isip. Well, lahat ng ito is madidissolve ng pagpo-focus sa sarili at pagmamahal sa sarili. Kasi nga, walang competition, walang inggit, walang any emotion na mararamdaman. Kaya nga may shinare ako dyan na video na magpatawad ka. Hindi dahil sa kasamaan niya. I-face niya yung consequences. Kung may ginawang kasamaan yung tao na gumawa sa'yo. Patawarin mo siya pero i-face niya yung consequences. Kasi yung pagpapatawad is para sa'yo. Meaning, yung free ka na wala kang guilt or kung ano man nararamdaman. Kasi yung vibration na ganun, yung parang naiinis ka or mayroon kang unforgiveness, masyado siya mabigat sa kalooban. So, hindi ka makaka-attract talaga ng gusto mo. Kaya nga, ang the best talaga is mahalin mo talaga gusto mo para makita mo rin to sa ibang tao. So, kung nakita mo lumabas yung bad side niya, good! Meron ka rin yan, di ba?
So, accepted mo kasi meron ka rin yan, di ba? So, kung lumabas yung good side niya, minahal mo nga sarili mo, di ba? Good side at bad side mo, okay lang din, di ba? Meron ka rin yan. So, hindi kayo naiiba, di ba? Reflection lang talaga. Tsaka magkakaroon ka ng clarity. Kitang-kita mo talaga yung nangyayari na, kaya niya nagawa yan kasi, alam mo na, self-interest, nasa survival tayo. So, hindi ka na mabibigla, di ba? Mabilis ka makamove on at makapagpatawad. Mas nakakagawa ng magagandang desisyon. At ang pera ay madalas bunga ng mahabang serye ng tamang desisyon. Habits talaga to, yung compounding effect. Kasi bihira lang naman talaga yung parang talagang naka-jackpot. Pero actually, nasa preparation din talaga sila. Nasa right time, right preparation. Kaya dumating yung opportunity. So kagagawan pa rin nila. Yes, kahit yung tumaya ng loto, wala talagang luck sa buhay. Lahat yan ay paghihirapan mo. Actually, tumaya ka nga ng loto. Ano ba ininvest mo dyan? Pumunta ka doon sa lugar. Yung time mo, pera, tumaya ka, di ba? So kung hindi ka lalabas talaga sa comfort zone mo at pinaniniwalaan mo talaga na gagana talaga yung manifest na nasa kwarto ka lang, na mag-iisip ka ng ganyan ng paulit-ulit, well, magising ka sa katotohanan. Walang ganyan. Lagi ko sinasabi, walang magtatao po sa'yo. At kakatok, bibigyan ka na isang maleta na may 2 milyon. Bakit may mga taong hindi sumusuporta? Hindi lahat ng pumipigil sa iyo ay masama. Minsan, natatakot sila para sa iyo. Hindi nila naiintindihan ang ginagawa mo. Pero minsan din, kapag may taong gustong umangat, napapaalala nito sa iba ang mga pangarap nilang hindi nila tinupad. Yun yung projection, di ba? Nasample ko na rin yan dun sa wasted opportunity tsaka regrets. Na kaya naman may naiinggit na tao tsaka naiinis kasi yun yung mga hindi nila magawa para sa sarili nila. Gusto nilang gawin yon, nakikita nila sa ibang tao na nagagawa ng tao na yon, kinainggitan nila, di ba? Kaya may resistance, hindi mo kailangan makipag-away. Patunayan mo na lang sa resulta. Actually, kahit di mo na patunayan basta mag-focus ka lang talaga sa mga kabuti sa'yo. Wala naman talaga dapat patunayan dahil isa pa yan Bakit pa kayo magre-revenge or may papatunayan ka pa na yung resulta mo yung Marami na rin ako naririnig na ganyan. Sabi ko, well, nagsasayang ka lang ng oras kung para, tsaka focus para lang dyan, di ba? Napaka-lame, di ba? Yung tunay na attraction ng pera, sa obserbasyon ng maraming successful people, ang pinakamalakas na attractor ng pera ay value creation, which is totoo yan. Kaya kailangan mo talaga mag-invest sa napili mong larangan. Skills, reputation, trust, consistency, yung habits talaga. Isa rin yan, di ba? Yung habit mo na old version, yung mahirap ka pa, nasa scarcity, papalitan mo yan sa new version. Yung mga magpapayaman sa'yo. Gagawin mong komportable yung sarili mo na gumastos na malaki. Kaya nga challenge din yan, di ba? Kuwari, ano ba makakapag-generate sa'yo ng pera? Malamang i-deploy mo yung pera mo, di ba? Na malaki din. Actually, kung pagyayaman ka, kung gusto mo yumaman, malaking pera talaga yung i-deploy mo. As in, mag-invest ka sa sarili, mag-gather ka ng knowledge para dun sa napili mong larangan. As in, talaga siya, time-consuming talaga siya. As in, wala ka ng time talaga na mag-entertain. Kung meron ka pang time mag-entertain, well, mag-isip-isip ka na, dapat wala kang time talaga. Kaya tama yung sinasabi ni Bugoy na Koy-Koy, mag-all-in ka, di ba? Kung meron ka pang time na mag-scroll dyan, mag-entertain, well, mag-isip-isip ka na, di ba? Long-term thinking, discipline, ito ang mga bagay na paulit-ulit na lumilikha ng kita. Kaya nga merong kasabihan si Bugoy na Koy-Koy ang bagong araw is laging bagong araw na mag-make money. Isang mas practical na pananaw sa halip na tanungin paano ka ma-attract ang pera, subukan itanong anong value ang kaya kong ibigay sa
handang bayaran ng ibang tao. Actually, hindi mo na rin kailangan talaga na tanungin yung anong value eh. Magpakagaling ka lang talaga sa sarili mo sa field, tapos ipakita mo sa ibang tao. Kasi nga, ikaw nga yung opportunity, di ba? Kasi pag tinatanong mo pa, nag-a-adjust ka niyan eh. So, ibig sabihin, pinili mo yung field na yon dahil lang sa tao. Well, mag-isip-isip ka. Hindi sila ang magfi-fit sa, anong tawag doon? Ang hirap i-describe sa Tagalog. Hindi silang mabubuhay para sa buhay mo. So, ibig sabihin, hindi silang gagawa ng pera, di ba? Para sa iyo, ikaw. So, kung tawag dyan, napipilitan, di ba? Meron mga ganyan tao eh. Ito, malaking pera to. Ito yung dahil sa mga tao. So, ginawa mo pala yun para sa tao. Nakakatawa yun, di ba? Ang best mo talagang gawin, parang in alignment talaga, hindi ka napipilitan. As in, kaya mo siya gawin, simula 20s ka hanggang 70, gawin mo yung gusto mo, di ba? Magpakadalubhasa ka talaga dyan. So ito, kapag tumaas ang kakayahan mo, value mo, reliability mo, visibility mo, karaniwang sumusunod ang pera. Sa madaling salita, ang kalooban ay mahalaga dahil ito ang pinagmumulan ng iyong mga paniniwala, desisyon at aksyon. Ngunit kadalasan, hindi ang positibong pag-iisip lamang umakit ng pera, kundi ang kombinasyon ng tamang mindset, kasanayan, relasyon at tuloy-tuloy na pagkilos. Consistency talaga, habits talaga, di ba? Kasi paano ba yung mga habits ng mga nasa lower income, 'di ba? Paulit-ulit nila ginagawa 'yon. Paano yung nasa habits ng mga mayayaman, 'di ba? Paulit-ulit din nila ginagawa 'yon. Kasi yung habits talaga, yan talaga yung magiging identity na binibuild mo, 'di ba? Kaya nga may old version tsaka new version eh. Papalitan mo talaga yung old version mo, lahat-lahat. Yes, lahat-lahat talaga. Kasi sasanayin mo na yung sarili mo sa new version. Kaya gagawin mo siya ng paulit-ulit. Ang tawag dyan is desensitization para maging komportable ka. Kasi di ba pagka umalis ka sa comfort zone mo, kuwari, employee, nag-try ka mag-business, medyo nakakatakot, di ba? Minsan nga ayaw mo mag-deploy ng pera kasi nga natatakot ka. Dahil baka malugi, first time mo, yung mga ganyan. Pero ang i-deploy mo yung willing ka mawala, yung talagang hindi ka magdadamdam. Yun lang naman talaga yung maganda strategy, di ba? Self-sabotage pagkatapos ng success. May mga tao na buong buhay nila pinapangarap ang malaking pera, pero kapag dumating na, biglang gumagastos ng sobra, nawawalan ng disiplina, pumapasok sa maling relasyon, humihinto sa ginagawa nilang tama, gumagawa ng mga desisyong alam nilang makakasira sa kanila. Yan yun, di ba? Kasi nga, nasanay ka dun sa dati, yung old version, yung pamilyar. Bumabalik pa rin talaga yan. Kaya kailangan talaga, kung paano mo na-reach talaga yung pagiging successful mo sa monetary, i-maintain mo na talaga siya. Ganun siya kalupit talaga. I-maintain mo siya. Kung paano mo na-reach yung top, yung habits na yon, i-maintain mo talaga siya hanggang kaduluduluhan. Actually, mas malaking responsibilidad yan, yung pag marami kang pera. Kasi i-maintain mo siya eh. Kung ano talaga yung habits na ginawa mo noon para maging successful, i-maintain mo yan para ma-maintain yung katayuan mo, which is financially successful. So, dahil ang subconscious mind ay mas interesado sa kung ano ang pamilyar kaysa kung ano ang maganda para sa iyo. Kung lumaki kang sanay sa kakulangan, utang, survival mode, pakiramdam na hindi ako mayaman, kapag bigla kang nagkaroon ng pera, maaaring makaramdam ka ng kakaibang discomfort. O yun nga yun, di ba? Parang may mali, hindi dahil masamang success, kundi dahil bago ito sa identity mo. Kaya nga natutuwa sila, 'di ba? Parang tingin nila hindi nila deserve 'yun. Yun nga yung sinasabi ko, 'di ba? Na kapag naka-receive ka ng pera, parang nagki-kick yung subconsciousness mo na parang hindi mo deserve kasi nga nasanay ka sa ganung estado, yung scarcity. Identity thermostat. May mga psychologists na gumagamit ng konsepto ng thermostat.
Katulad ng thermostat sa aircon, kapag masyadong mainit, binababa nito. Kapag masyadong malamig, itinataas nito. Mayroon ding parang financial thermostat ang maraming tao. Halimbawa, kung nakasanayan ng isip mo na ang normal ay 20,000 kada buwan, tapos biglang naging 100,000, maaaring hindi ka komportable, hindi dahil kulang ang pera, kundi dahil hindi tugma sa self-image mo. Dati nag-paycheck to paycheck ako, di ba ganyan nga, 25. Sabay yung nag-abroad ako, nabigla ako kasi nga, 100K. Pero ang ginawa ko noon, hindi ko na lang tinitingnan yung bank account ko talaga. As in, sobra pa sa 100K, hindi ko na siya tinitingnan para, tuloy-tuloy lang talaga ako nagtatrabaho, as in, neutral lang talaga. Para ma-enjoy mo yung trabaho, di ba? Para hindi mo siya ginagawa para lang sa pera. Kaya nga dati may na-share ako na sa channel ko, sa Blackpill channel. Sabi ko, hindi ko inaalala yung pera. Ang ginagawa ko lang talaga yung tingin ko na magbibigay na malaking pera sa akin ng paulit-ulit. Yun yung sinabi ko noon hanggang ngayon, yun pa rin talaga yung ginagawa ko So, yan yung sinasabi ko sa'yo na nasa neutral ka lang. Gagawin mo lang talaga yung tingin mo magbibigay sa'yo ng malaking pera. Well, kung tingin mo na paycheck to paycheck magbibigay sa'yo malaking pera, well, mag-isip-isip ka talaga, di ba? Pwede pa yung sinabi ko kanina na ginamit mo yung paycheck to paycheck na 25,000 for side hustle or business. Pero yung paycheck to paycheck, yun naasahan mo, tapos tingin mo, magkaka 10 million ka dyan? No. Hindi ganun yun, brothers and sisters. Hindi ganun yun, di ba? Need mo talaga mag-isip ka, di ba? Na kung ano talaga yung trabaho na gusto mo na magbibigay sa'yo ng malaking pera. Hindi ako ito. Isa pang anyo ng self-sabotage ay imposter syndrome. Yan nga yun, di ba? Mga iniisip tulad ng tsamba lang ito, hindi ko deserve. Mahuhuli rin nila na wala akong alam. Hindi naman talaga ako success. Well, lahat naman tayo may ganito, 'di ba? Kaya nga sasanayin nga natin yung sarili natin maging komportable na dun sa inassume natin na identity. Kaya nga yung habit ng identity na yun is paulit-ulit mo talaga siyang gagawin para maging komportable ka. Kapag paulit-ulit ito sa isip, nagiging mahirap panatilihin ang success kahit nakuha mo na ito. Ang kagandahan pa sa pagbabago is ikaw talaga may full control. Alam mo yung i-brainwash mo talaga sarili mo. Yun ang kagandahan, di ba? Kasi sa old version kasi, lang yan impulses, desire, tapos nandun ka sa, basically nasa emotion side ka. Nasa emotion side ka, hindi ka sa logic. Kasi pag logic side ka is nasa neutral ka lang, di ba? Nakikita mo talaga mga nangyayari. Scarcity addiction. May mga taong nagiging addict sa struggle. Hindi nila gusto ang kahirapan pero nasanay sila sa pakiramdam ng palaging may problema. Kapag tahimik na, parang na ang buhay, naghahanap ng drama, naghahanap ng away, problema. Dahil iyon ang nakasanayan ng nervous system. Yan nga yun Kaya nga merong tinatawag na neuroplasticity. Kung gusto mo talaga magbago, which is napagdesisyonan ng kalooban mo, mag-i-start ka talaga ngayon. Tapos gagawin mo na siya ng paunti-unti. Yung mga habits na tingin mo magpapayaman sa'yo, gagawin mo siya ng paulit-ulit talaga everyday. Relentless talaga, walang Bakit nakakatakot ang pagyaman? Hindi lang pera ang nagbabago. Kapag yumaman ka, nagbabago rin ang mga kaibigan, responsibilidad, tingin ng tao, opportunities, expectations. Minsan mas nakakatakot ang tao sa pagbabagong ito kaysa kakulangan ng pera. Kaya bumabalik siya sa dating estado na mas pamilyar sa kanya. Yan nga yun, di ba? Fear of success. Natakot. Usually naman talaga, maraming mga tao talaga na gusto yumaman, pero yun nga, fear of success, baka hindi nila makayanan. Actually, nilagay din talaga sila dun sa mga posisyon na yun, dyan sa average or lower income dahil nga, yun yung makakabuti sa kanila. So technically, wala namang masama. Reaching the new normal.
Ang layunin ay hindi lang kumita ng mas malaki. Ang layunin ay gawing normal sa kalooban mo ang bagong antas. Yan nga yun, di ba? Kaya nga may law of assumption eh. Kasi nga, i-assume mo na yung identity na napili mo. Tapos gagawin mo na lang siya ng paulit-ulit, di ba? Para maging normal ito sa'yo. So, ito na talaga yung magiging new habits mo. Hindi mo na kailangan ng disiplina, di ba? Actually, sa akin mo lang din narinig yan na hindi mo na kailangan ng disiplina kasi nga normal na sa iyo yun eh. Hindi mo na siya matatawag na disiplina kasi nga ikaw na talaga yun, di ba? Kung ano man yung nagpayaman sa iyo, ikaw na talaga yun. Sa halip na isipin paano kaya ako kikita ng 100,000, unti-unti mong binabago ang identity mo tungo sa ako ay taong kayang lumikha ng value na nagre-resulta na sa 100,000 pataas. Magkaiba iyon. Ang una ay target, ang pangalawa ay pagkakakilanlan. Kasi yung iba target nila, 'di ba? Yan yung iba nagsi-share eh. Kailangan may target ka na ganito. Dapat nga magkaroon ka rin naman talaga ng target. Ibig sabihin yun yung tingin mo deserve mo sa sarili, pero yun nga, dapat ikaw talaga yung value. So sabi, kaya ko talagang gawin yan. Alam mo, kaya kong gawin yung 100,000 pataas or higit pa. So magpapakadalubhasa ako sa ganito. Mag-side hustle talaga ako. Yung mga ganyan. So gagawin mo talaga yung best mo para magkaroon ng ganun, di ba? Actually, ikaw yung source. Di ba? Ang malalim na punto, kadalasan ang pinakamalaking hadlang sa pera ay hindi kakulangan ng oportunidad, kundi ang lumang version ng sarili na sinusubukan panatiliin ang dating realidad. Minsan talaga nagkikik pa rin talaga yan yung old version. Kaya nga pag na-detect mo na yan, parang bumabalik ka sa dati, is nasa sayo na yan, di ba? Kung may self-control ka, parang mo na siya, i-interrupt mo na siya. Na, teka, parang bumabalik na ako sa dati kong version Gawin ko nga to. Kapag lumawak ang paniniwala mo sa kung ano ang posible, tumataas ang standards mo at nasasanay ang kalooban sa mas mataas na antas ng responsibilidad at abundance. Mas nagiging natural na panatilihin ng success. Hindi lang mahalaga kung paano makakuha ng pera. Mas mahalaga kung paano maging taong komportable sa paghawak, pagpapalago at pagpapanatili nito kapag hindi nagbabago ang identity kasabay ng income. Kasi nga 'di ba, pag hindi nagbago yung identity mo dahil sa income, ibig sabihin in alignment ka. Hindi ka na move ng pera. Kaya nga sinabi ko dun sa sample ko na pag ikaw na talaga yun, hindi ka talaga makakaramdam ng happiness talaga. Kasi nga ikaw yun 'di ba? Ikaw gumawa ng pera eh. So, parang deserve mo lang din talaga yun dahil nga ikaw yung nagpakagaling dun sa isang field dahil sa'yo, di ba? So, ikaw ang magiging source. Kaya nga, ang isa lang talaga solusyon dito pagpo-focus sa sarili at pagmamahal sa sarili lang talaga. So, paano? Kung gusto mo yung ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.